Ang Misamis Mindoro Occidental under Congressman Tariela, nasa 2.5. Bakit nangyari dito is umakyat siya ng 20.9 billion. Anong absorptive capacity ng Mindoro Engineering Office, sabi ko sa kanya. Ito, Mindoro Oriental. Bakit from 1.5 billion na net, naging naging 20.7. Hindi ko na ako pinakita yung iba pang mga alarming din ho kasi yung iba rin eh. Doon na magmula nun, siya, napaubo siya, tapos bigla siya humingi ng tubig, sabi niya. Habang uminom siya ng tubig, nanginig na siya. During that hearing, tinanong ko si Miss Cabral, what is it? Tawagan ni Cabral Files. Alam niyo ho ba ito? Meron po ako niyan, Sir Ted. Hello, kumusta kayo lahat dyan? December 13, 2025. Karara na lang. Bagong taon na. Nangangamoy na dyan yung mga lechon, yung mga hiko. Naku, kakagutom. Wait, teka, baka sabihin ninyo, naka-duty pala ako eh. Bakit gumagawa ako ng video? Ay, hindi ko pa schedule ngayon. Mamaya hapon pa yung aking schedule. Alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Ngayon ay alas 10 pa lang ng umaga. Tatlong shifting kami. 7 to 3, 3 to 11, 11 to 7. Yun. Maliwanag. At medyo pagpasensyahan po ninyo yung background kasi maingay. Ayun, kasi tabing highway. Sa harapan ko highway. Wala ako sa bahay. Nandito ako sa job site. Walang gamit, walang kwenta ang ICI. Pero bubuwagin na. Bakit? Isa-isa lang nag-aalisan. Yung mga nanunungkulan doon sa ICI, wala na. Isa-isa nang nag-aalisan. Hindi ako may sabi na bubuwagin na. Panoorin po ninyo. Sa video ito, nagsalita si Mayor Magalong. Yung iba wala nang bilib sa kanya. Eh kaya nga umalis siya doon eh. Kasi may pinapaboran yung ICI. Para sa kay Mayor Magalong, parang may pinoprotektahan yung ICI. Sabi niya sa mga nagdaan niyang mga interview, wala siyang gamit. Kaya umalis siya doon. Ngayon, isa-isa nang nag-aalisan. Eh wala na yatang natira eh. Ewan ko lang kung mayroon pa. Pero sabi niya, bubuwagin yan. Pag ganyan na wala na, isa na lang matira, wala na. Ito, panoorin po ninyo. Pero bago yan ay mayroon pa siyang sinabi na dapat ninyong abangan sa video nito. Nanginig. Sino? Yusek Catalina Cabral. Bakit nanginig? Mayroon siyang tinanong. Noon, nandun pa siya sa ICI. Mayroong tinanong si Mayor Magalong. Yun ang abangan ninyo sa video nito. Para sa akin, parang natauhan noon si Catalina Cabral. Ang sabi niya ay humingi na lang ng tubig, uminom. Tapos nanginig nung tinanong ko. Oh, matindi yung tanong siguro. Siguro nga, abangan po ninyo sa video nito. Let's go. Opo, Mayor, ano po ang inyong take dito po sa resignation po ni Binibining Fajardo bilang miyembro po ng komisyon at ngayon nga po, iisa na lang po natira doon? Well, alam niyo naman, Sir Ted, na nabanggit ko na yan na may magre-resign na naman na as commissioner sometime in early January and napaaga. Anyway,
kung wala na hong quorum, wala na rin hong, hindi na ho makakapag-proceed sa kanyang mga trabaho to perform the mandate of the ICI. So, eventually ho yan, kung wala talaga ho mapipili pang ibang mga commissioner, siguro, ikakon na rin ho nila. I-terminate na rin po yung commission. Sa inyo bang palagay, dapat pa ho ba na mag-appoint pa ang presidente ng pamalit kay Ginoong Singson at kay Binibining Fajardo o putulin na po talaga itong ICI? Sir Ted, maski na may intention na mag-appoint ulit, wala na siguro magbo-volunteer. Yun ang pinaka-challenging dyan, walang magbo-volunteer o walang gusto. Kaya siguro, pinakamagandang course of action yan is talagang i-terminate na siya. I-dissolve na. Opo. Mayor, ito pong ngayon na controversial na DPWH leaks o kaya po itong kung tawagin ni Cabral Files, alam niyo ho ba ito? Meron po ako niyan, Sir Ted. Kung yan po yung sinasabi, kasi during the hearing of Miss Cabral, bago ako, on the week na nag-resign po ako, that was September, kailan po ba ako nag-resign? Yung week ko na yun, na Friday po ako nag-resign, ang nangyari po doon is, during that hearing, tinanong ko si Miss Cabral, why is it that you are perceived as the most, during the hearing, you're perceived as the most powerful USEC, that you are even capable of countermanding your secretary, the order of your secretary. Sabi niya, hindi naman po. Can you please stand up? Sabi ko sa kanya, and please come closer to this digital board and I'll show you a chart showing some numbers. At sinabi ko sa kanya, why is it na dito sa Region 4, dito tayo sa Region 4, ang net ng Misamis Mindoro Occidental under Congressman Tariela nasa 2.5. Bakit nangyari rito is umakyat siya ng 20.9 billion. Anong absorptive capacity ng Mindoro Engineering Office? Sabi ko sa kanya. Tapos next, sabi ko, look at this. Ito, Mindoro Oriental. Bakit from 1.5 billion na net, naging siya? Naging 20.7. Hindi ko na ho pinakita yung iba pang mga alarming din ho kasi yung iba rin eh. Kaya, doon na magmula nun, siya, napaubo siya, tapos bigla siya humingi ng tubig. Sabi niya, habang uminom siya ng tubig, nanginig na siya. Opo. So, ano po ang inyong assessment sa sitwasyon na iyon, Mayor? Familiar siya. Nung tinatanong namin siya, kami ni Secretary Bills na siya ang agresibo doon. Tinatanong namin siya, why did this happen? Sabi namin, can you explain to us paano mo na-increase to? And same with the other congressman. Sabi niya, bigla, sir, utos ni Secretary. Yun na lang ang palusot niya. Utos Secretary Bonoan. Yun na lang po yung wala na po siyang may turo, kaya sinabi na lang yan, utos ni Secretary. Opo, yung files na ito, kaninyo mayroon kayong sariling kopya? Meron ho yan. Nakuha ko ho yan nung nasa ICI ako. Ayun. Ibig sabihin, talagang may alam si Secretary Cabral noong nabubuhay pa siya. Talagang makapangyarihan yung pwesto niya. Siguro, kaya ganun lang nangyari sa kanya, hindi natin alam. So, maraming nagsasabi niya na buhay pa siya, dinala sa ibang bansa. May mga nagsasabi na nagtago. Wala na ngayon tao. Bahala na sila dyan. Bueno, advance, Happy New Year. Maraming salamat po.